Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa na may liturya ngayon Lunes, kapistahan ng kalinis-linisang paglilihe sa Mahal na Birhen Maria at pangunahing pintakasi ng Pilipinas. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Papurihan natin ang Mahal na Birhen sa isang masigabong palakpakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ibinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. Sa araw na ito, ipinaalala sa atin ang katapatan ng Diyos na tumupad sa pangako niyang pagsupil sa kasamaan. Isinugo niya ang tagapagligtas upang tubusin ang kanyang sambayanang lugmok sa kasalanan, at ang bahagi ng planong ito ay ang paglilihi kay Maria na walang anumang bahid ng pagkakasala upang siya ay maging karapat-dapat na ina ng tagapagligtas. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Amen.
Naawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para wag madamay
sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nang pinakinggan ng babae ang panunukso ng ahas na sumasagisag sa kasalanan, ang kanyang lipi ay napabukod at lumayos sa kalinga ng Diyos. Subalit hindi itinakwil ng Diyos ang sangkatauhan. Isang bagong Eva ang magsisilang ng sanggol na susupil sa kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit sa Diyos na maawa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangat na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin
Ipinahayag ni San Pablo kung paano hinirang ng Diyos ang kanyang mga lingkod bago pa magsimula ang kasaysayan ng mundo. Ito ay isang paalaala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David,
Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At pinasasalamatan natin ang Panginoon sa gabing ito sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception. Si Maria na pinili at pinagkalooban ng grasya na hindi mabahiran ng anumang minanang kasalanan. Nang si Ana, ang kanyang ina, ay magdalang tao at nang si Maria ay sumasinapupunan ng kanyang ina, siya ay binalutan na, pinotektahan na ng grasya ng Diyos. Dahil si Maria ay mayroong malaking gagampanan tungkol sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Masaya ba kayo? Ang mahal na Birhen, nakakatiyak din akong masaya na nandito ka. Tingnan nyo nga yung mukha ng katabi ninyo. Tingnan nyo nga mabuti. Ngayon, alam nyo na, ganyan siya pinaglihi. Nakasimangot. Nakakunutang noo. Sa tulong ng ating patrong si San Jose, ng kanyang anak, na ating Panginoong Heso Kristo, talagang pinagdiriwang natin itong araw na ito para sa mahal na Birheng Maria. Pwede bang palapakan natin ulit ang mahal na Birhen? Kasi siya ang huwaran nating lahat at magpasa hanggang ngayon, no? Siya ay nagiging ina para sa ating lahat. At maging ang San Jose marahil sasang-ayon sa akin na kalimutan mo na ang lahat. Kung sino mang santo ang makalimutan mo, wag mo lang kakalimutan ang mahal na Birhen. Okay lang, hindi mo mapansin si San Jose, wag mong kakalimutan si Maria. Dahil si Maria ang ating nagiging kaagapay, ang atin din pong nagiging gabay para mas mailapit tayo at mapalapit tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga kung tutusin, di ba, maagang nag-giveaway si San Jose. Maaga siyang nawala sa eksena. Nagpaubaya rin si San Jose, ikaw nang bahala dyan, ha? Kasi alam ni San Jose, malakas si Maria. Bilang isang ina, at wala naman talagang tutumbas sa lakas ng isang ina. Of course, hindi natin binabaliwala o ini-small, no, ang mga tatay. Pero walang tutumbas sa lakas ng isang ina. Kaya nga pinagdiriwang natin itong paglilihi sa Kanya. Sa sinapupunan pa lang, nagdiriwang na ang buong kalangitan. Nagsasaya na ang lahat. Nasa sinapupunan pa lang siya. Bagamat hindi pa alam ng kanyang magulang, ng kanyang komunidad, kung ano ang gagampanan ni Maria, pero nasa sinapupunan pa lang, nagsasaya na ang buong sangkalangitan.
Kaya nga si Maria, sa narinig natin dito sa ating Ebanghelyo, nang siya naman ang pagpahayagan ng sabihin ng anghel, maglilihi ka, Maria. At nang pakinggan niya na sinabi, magalak ka, matuwa ka, maging masaya ka. Sinunod yun ni Maria. Tears of joy yun. Diba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging masaya ka. Ang pagiging masaya, choice yan. Ha? Choice yan. Hindi sa kung anumang mga pangyayari sa buhay natin para sabihin mo, iidahilan mo na, ganito kasi yung ganito, ganyan, kaya ganyan ang mukha mo. Choice mo yan, kaya ganyan ang mukha mo. Kaya di ba sinabi, magalak ka. Okay, so pinag-isipan ni Maria, di ba? Kasi alam niyo po, no? Saka na tayo mag-uusap mga tatay, ha? Dito muna tayo sa mga kababaihan, sa mga nanay, ha? Marahil magandang mapagnilayan din yung puntong ito na kapag mayroon ng sanggol sa sinapupunan mo, kailangan nagbabago ang iyong pananaw. Kapag mayroon ng buhay, bagamat ngayon laging pinaglalaban ng maraming mga liberated na babae, katawan ko to, my body, my choice. Kaya kung gusto kong mabuhay, kilalaning tao ang nasa tiyan ko, nasa akin yon. Ganyan ang mentality ngayon, no? Ng ibang mga liberated na ipinaglalaban ang kanilang karapatan bilang babae. Pero dito muna tayo, pag nilayan natin itong paglilihi. Mahalaga na ang isang babae na kapag siya ay naglilihi, sige nga, sabihan niyo nga yung katabi ninyo, magalak ka. Mabubuntis ka na. Yan, di ba? Tanggi dito, tanggi doon. Di ba? Yun pa lang yung moment na yan, di ba? Yung malaman mo na maglilihi ka o buntis ka, yung reaction mo na ayaw mo, yun agad ang ipinaramdam mo doon sa bata. Unwanted. Sa umpisa pa lang, napakahalaga. Kaya nga si Maria, sa umpisa pa lang, okay, magalak, magsaya. Kaya si Jesus, naging masayahin. Again, hindi ko kasi alam, minsan kasi hindi pa misis buntis na, di ba? Kasi dati, misis, buntis ka na. Kasi nga may asawa. Ngayon kasi kahit walang asawa, nabubuntis. So, anong gagawin natin? Pero, di ba, kayo po, balikan ninyo, ha? Balikan nyo lang kasi may pagkakataon pa naman Kasi, wag nating ulit-ulitin yung nangyayari sa unang pagbasa. Nasisihan dito, turuan dito, walang pag-ako ng kasalanan. Turo dito, tinuturo ang DPWH, tinuturo ang engineer, tinuturo ang local government, tinuturo ang Pangulo. Walang umaako, hindi tuloy humihinto. Kaya nga nung sabihin kay Maria, magalak ka, huminto na. Nagkaroon ng bagong kwento ang kasaysayan. Natapos na yung walang hanggang sisihan. Dahil sa inyo, kaya pinaparusahan ng Israel. Di ba? Walang katapusan yun. Pero dahil kay Maria, huminto at gumawa na tayo ng bagong istorya ng kaligtasan. Ngayon, babalik ko kanina. Yung mga reaksyon ninyo kapag nabubuntis kayo, diyan pa lang nakikita na kung bakit bata pa lang may tinatawag na tayong problematic child. Bata pa lang, kakalabas lang sa sinapupunan, mukhang stressed na. Kaya kahit matanda, ito na yung mga mukha na katabi niyo, stressness, haggard. Haggard agad. Umaga, haggard na, di ba? Kasi nga yung reaksyon, yung connection kasi, di ba, nung katawan, nung babae, at nung
sanggol, yung bata, yung tao. Kahit embryo pa lang yan, may buhay na yan. Kaya kung ano yung iniisip nung nanay, problema ka, yung figure ko masisira, problema ka kasi yung karir ko, yung katawan ko, yung... Kaya ngayon, sisisi nyo din sa bata. Kasalanan mo yan. Sisisi mo din sa lalaki na nakabuntis sa'yo. Kung hindi ka naman bumuka ka, hindi ka naman mabubuntis. Sisisi mo doon. Di ba? Sinabihan ka lang na, kasi sinabihan ako maganda, sinabihan akong sexy, sinabihan ako, tapos nung nabuntis, sisi sa kanya, ikaw yan. Pero maganda, akuin mo. May grasya ang Diyos, tutulungan ka. May plano din naman ng Diyos kung bakit ipinahintulot na mabuntis ka. Meron nga ang iba, ilang taon na, hindi mabuntis-buntis kasi may plano ang Diyos. Pero kung mananatili tayo doon sa isisisi natin at hahanap tayo ng matuturo ng pagbabalingan na kasalanan niya, walang mangyayari. Ang nagiging delikado, yung emosyon, yung mental, bata pa lang, may mental health na. Ano ba yan? Diba? Sa atin yan eh. Kayo yan. Lalo na ikaw. Kasi ikaw kasi yung... Hindi naman ako mabubuntis. Malaki lang tiyan ko. Pero hindi makabuntis. Nakukuha niyo po ba, mga babae? Lalo na mga kabataan dito. Huwag kayong atat, ha? Kayong atat. Hintayin nyo magpakita ang anghel sa inyo at sabihin, mabubuntis ka. Hintayin nyo. Ha? Pero huwag kayong atat. Ha? Marami kasi atat. Ikaw pang second Virgin Mary. Hindi naman. Wala nung Virgin Mary. Pero may plano ang Diyos. Tandaan niyo, ha? Kung sakali lang naman na may nangyari, okay, nandyan na yan. Akuin mo at maging masaya ka. Kasi nga, isang biyaya yan ng Diyos. Bagamat, siyempre, very challenging yan. May pagsubok na harapin. Pero katulad ni Maria, nagtiwala sa Diyos. Kahit pa sabihin natin, pwede siyang iwanan ni Jose. Pero nagtiwala siya sa Diyos at hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya tayo nagtitipon nito. Kaya tayo nagkakaroon ng pagpaparangal sa mahal na Birhen, pinoprosesyon, hindi para sambahin si Maria, kundi para ma-inspire tayo ni Maria. Naku, ano man, sa mga kababaihan na naririto, may pagkakataon pa. Kaya mo yan at piliin mong maging masaya. Kahit 500 pesos lang ang budget mo sa Noche Buena, magiging masaya. Kung tutusin talaga, di ba nasa inyong di ba nasa inyong kaligayahan? Di ba? Mga kabataan, mga anak na naririto, di ba kapag masaya ang nanay, masaya ang buong bahay? Pero kapag bungangera ang nanay, at puro init ng ulo ng nanay, di ba kasi di ba, kayo nga ang ilaw ng tahanan eh. Hindi kayo sinabing bombero ng tahanan, ha? Itigil yung wangwang nyo ng wangwang. Pasayahin nyo yung pamilya. Pasayahin nyo. Sa inyo yan. Kaya nga, sinasabi ko, magalak ka, Maria, kasi importante na masaya ka, Maria. At lahat, walang magdidibosyon sa mahal na Birhen na malungkot, mainit ang ulo, nakasambakol lang mukha. Kasi hindi yan ang ugali ni Maria. Masayahin si Maria, masaya si Maria na naglilingkod sa Panginoon. Kahit pa sabihin niya, ako'y alipin lamang ng Panginoon, pero masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag may naglilingkod kay Maria o nagdidibosyon kay Maria, tapos away kayo ng away, naku, nandiyan yung ahas sa unang pagbasa. Mag-ingat-ingat kayo.
Di ba? Pero napaka sarap po, no, na tayo bilang mga Katoliko, di ba? Hindi natin inihiwalay ang ating pananampalataya o hindi natin inihiwalay ang mahal na Birhen sa ating pananampalataya. Kaya patuloy nating hingin ang kanyang gabay, patuloy natin ipagdasal ang lahat din ng mga nanay, ang lahat ng mga nagdadalang tao, ang lahat ng mga natsa-challenge sa kanilang pagbubuntis, kasama ninyo ang mahal na Birhen. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang Diyos, ang makapangyarihang Ama na naghahangad, ipagbuni si Maria, ina ng kanyang anak, at ng buong sanlibutan para sa ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Paigtingin nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, at ng bawat Kristiyano ang kanilang debosyon kay Maria, ang inang bukal ng pag-asa, upang maging mas malalim ang pananampalataya at pagkilala kay Jesucristo. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng kalinga at makainang pagmamahal ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan na dumaranas ng pangungutya, paghihirap at pagdurusa. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuspos nawa ng pag-asa ang mga may karamdaman, mga naghihikahos sa buhay at mga naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ni Maria, magtiwala nawa sila sa Diyos at sa komunidad na umaakay sa kanila. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuno nawa ng galak ang bawat Kristiyanong pamayanan. Mamayani nawa ang pagbabayanihan, igalang at ipagtanggol ang buhay ng bawat tao mula sa sinapupunan hanggang sa katandaan. Manalangin tayo. Dakilang Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas sa aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos sa kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birheng ay iyong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose. At gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Manatili pong nakaluhod ang lahat. Pagtatalaga ng sambayanang Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuo
ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria. Batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan, mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na espiritu. Ipag-adya mo kami. Hibik nami pakinggan, o mahal na Ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mo muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagtapos po ng misa, inaanyayahan po kayong lahat na sumama sa gaganaping prosesyon. Maikli lang naman yung rota, ha? Sama po kayo. Diyan lang naman po sa may magda-drive-thru lang sa Jollibee. Then paikot, yan, labas. Yan, balik dito po. No, sa barangay dito, tama, no? Tama, papasok lang sa Jollibee. And then kaliwa, dire-diretso, lalabas, kaliwa, one luna, balik na dito. Tama ba ako o mali? Okay, sige po. And then, pagkatapos po, may konting salo-salo dyan sa patio. Meron pong lugaw. Tama ba? Libre. Pero meron pong waffle at hindi po yung libre. No?
bibili po kayo. Yung lugaw lang nakayanan po namin. Pero sana po makaisa po kayo sa ating posisyon ngayong gabi. Magsitayo na po ang lahat. Salve Regina. Muli pagkatapos po ng kapistahan ng Immaculada Concepcion, sa susunod na Lunes, simbang gabi na. So yun naman po ang ating paghahandaan. Ang tuwa kayo. So December 15, ang start po na anticipated, 7 o'clock, at 8:30 po ang misa sa gabi. Sa madaling araw naman, 4 o'clock at 5:30. So mayroon din pong misa sa kapilya sa Our Lady of Fatima, dyan sa may Hermosa. Doon po no, sa Fatima, 5 p.m. At dito naman po sa Rahabago sa Kambal na Cruz ay 8:30 p.m. So pili po kayo ng oras kung saan kayo mas magiging komportable, pero yan po ay siyam na araw na dapat po nating bunuin. Okay? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan na magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!